Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Scorpio sa buong buwan ng January 2025? Pwede nangyari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin niyo na ng energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag niyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon, at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Oh, ano to? High Priestess? Queen of Cups. Six of Cups. Ano to mabilis na reading lang. Kumbaga, ang tatamaan ng reading na to ay babae. In a relationship, pero walang anak. Hindi rin siya kasal. Etong tatlo. Ano siya? Tawag dito. Divinely guided ang relasyon nila. Walang magiging problema sa buwan na to, in short. Six of Cups. Mga babag Six of Cups. Maalala nila yung kanilang masasayang nakaraan itong mag-lovers dito. Sabagay, in a relationship naman to. Peace. Posible. Mga dating kaibigan ay maaring nakita o magkausap ulit. Old friends, childhood friends. Magdagdag pa tayo. Since mabilis naman yung tinakbo ng reading. But, so, sa kwento na to, babae ulit. Pwede namang gawin yung feminine energy. So, sa kwento dito, single to. Yung babae, single. Ano to? Page of Cups. Tapos, naging Two of Pentacles. Ano yan? Well, ang dating sa akin, yung single, magiging energetic and creative. Kaya ito, kakaroon siya ng double source of income o magiging busy siya sa month na to. Lalo na sa field ng arts. Arts and spirituality. Ibang case, pangalawang senaryo, single ulit ha. Byuda, single byuda, ex-wife,
ex-girlfriend. Kakaroon siya ng 2 manliligaw dito. Malaki chance, oh. May mapo-fall in love sa kanya. Pero, hindi lang isa, kundi 2. Ewan ko, for some reason, nagbabalance siya dito. 2 yung binabalance niya, oh. Pwedeng isa dyan ay ex, o ex, new person, o pares new person. Basta, may nanliligaw sa kanya. Sa 2 to, oh. Ito yun eh. Itong 2 taong to na yun. Gets nyo? Isa matanda, isa bata. Babaeng single. Isa matanda sa kanya, isa bata. Basta 2. Okay? Ngayon, kuha tayo ng ibang deck. Whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kasi kung nangyayari na to, nandito pa rin siya sa process ng pagtimbang kung sino ang pipiliin. Pero kung di pa nangyayari, ayan, makaka-attract siya ng 2 tao na magkakagusto sa single na babaeng to. Oh, gift. Gantong-ganto rin yung lumabas sa, nakalimutan kung anong zodiac sa inyo yun. Ganito rin yun. Sinafol ko naman, kita nyo naman. Saan nga ba ako nakita yun? Sa Virgo yata. Scorpio na tayo eh. Anyways. Ano to? Sahan natin ng surprise. Parang yung change dito ay in a good way. So, happy change. Ano pa? Siguro, may something na parang unexpected na maaaring mangyari. Asahan natin yung visitation. Whether kayo yung mag-visit, kayo yung magsa-surprise visit, o may magsa-surprise visit sa iba sa inyo. Promotion. Magandang change kasi to eh. Celebration actually, itong pinalabasan dito. So, engagement, promotion, reconciliation, na parang magsa-surprise kayo. Magandang salary, earnings, anything na good. Okay, positive outcome na kinalabasan ng change. Magkapera, yun maganda. Diba? Gift eh. So, anything na may kinalaman sa gift na pwedeng regalo mismo, gamit, money, food, attention. Depende sa anong gift ang gusto nyo. Recognition, kindness, relocation, pwede rin sa iba sa inyo. O assistance to in times of crisis o support.
O baka ano to, new job para sa iba sa inyo. Kung naghahanap. Kung dito tumama sa inyo, di baka dun sa someone na malapit sa inyo na parang suswertein dito. Maganda yung pagbabago kasi. Magandang pagbabago. Masayang pagbabago. Anyways, dagdagan pa natin. Ito last spread sa deck na to. Pero may isa pa tayong deck. Oh, theft to. Oh, theft, great fortune eh. Eh di ano yan? Blessing in disguise. May something na mawawala. Kung baga, after mawala nun, may new opportunity na paparating. O mas better pa yung paparating kaysa dun sa nawala. Ganon. So sabihin natin nawalan kayo ng pera, 100. Tapos all of a sudden, may magbibigay sa inyo ng 1,000. O, di ba? Maganda yung nawala. Maganda yung nawala. Ano matawag doon? Kapalit. Maganda yung kapalit. Great fortune to. Oh. So, kung ano man yung nawala, mapapalitan ng mas maganda. O mas magandang opportunity. So, again, blessing in disguise. Disguise. Yung naisip ko dito. Na magiging somewhat lucky. So, iyak muna kayo. Tapos, after umiyak, sasaya naman. Kaloko. Eh, ganun eh. Part siya ng process. Kailangan mo nang maging malungkot bago lumabas tong good news o miracle. Kaloka. Pero ito, nakita nyo, great fortune. Ibig sabihin, malaki. Malaki yung blessing. Okay? Napaparating. So, kung gaano ka hirap yung pinagdaanan, may reward ba? Mas mahirap yung pinagdaanan, mas maganda yung reward. Okay? Ganun ang dating. So, ito na yung last deck. Isang spread na lang. Wisdom. Oh, success. Oh. Kasi usually, yung wisdom, hindi mo agad makukuha yan sa madaling paraan. Usually, may trauma muna na may experience bago ma-realize tong wisdom. Kumbaga, through wisdom, makaka-create kayo ng success. Example, breakup. Dahil dun sa breakup, na motivate yung iba sa inyo na focus na lang sa work. Kaya na-promote. O mas dumami ang earnings o salary. Dahil dun sa wisdom, nakaka-create yung iba sa inyo ng something na pwede nilang pagkakitaan. Mga ganong scenario ba? So again, dahil dun sa pain, naging wisdom. So dahil dun sa wisdom, nag-lead sa success. So example, dahil dun sa wisdom, nag-create sila ng book, song, product. Na yun nga, dahil dun sa mga yun,
Nagkaroon sila ng pera. Maganda yung kapalit. So, parang dun lang din tumama to sa theft at great fortune. Kasi theft ay pwede rin may kinalaman sa absence o loss. So, after mawala, ito na, may great fortune. So, again, yung pain na nanggaling dito sa theft, magiging wisdom. Ito, pwede rin din kasing betrayal, dishonesty, third party situation. After ma-experience yun, ito, may great fortune na paparating. So, abundance in general na to. Blessing, malaking blessing. I know, depende sa kung anong gusto nyo. Blessing, money ba? Opportunity. So, basta, magiging successful. Ayun yung great fortune, success. Pero again, nanggaling siya sa wisdom. Yung wisdom nanggaling sa pain. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.